po sa inyong lahat. Isang mabiyayang gabi po sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike, sa kanya pong may bahay, Sister Belen, at gayon din po sa buong Velarde family. Ako po muli ay tumatayo po sa ika-4 na pagkakataon, bagamat nahihiya pero ako po ay sumusunod lamang bilang asawa po ni Brother Justin Baula. Ako po muli si Sister Sarah Joy Baula. Praise God. At sobra-sobra po yung aming pong pasasalamat kay Yahweh El Shaddai na nagkakilala din po kami sa school kung saan po itinatag ng ating mahal na punong lingkod. At ginamit po syempre ang College of Divine Wisdom para po kami ay magkakilala at para po kami ay parehas na maglingkod po sa kanyang gawain. Second year college po, marami po ang nakakagusto po sa kanya, nakaka-crush kasi po napaka-gentleman. Napaka-gentleman po kasi at saka po mabait. Pero sabi ko po noon sa mga classmates ko na merong gusto sa kanya, sabi ko, siguro ang swerte ng magiging girlfriend niyan. Pero ako, sa isip-isip ko po, ayoko pong magkagusto sa kanya kasi po baka maraming kaagaw. No? Marami pong magagusto. Pero came third year college po, doon na po ako nagka-crush po kay Brother Justin kasi po, humanga po ako sa galing po niyang sumayaw. Tapos po, nung third year po, nag-search in po sila. Ibig sabihin po, tinitignan po nila kung may vocation po sila sa pagpapare. Nung narinig ko po yon, nang sabi ko sa sarili ko, okay lang magpari siya kaysa po sa mapunta po sa ibang babae. Pero fast forward po, fourth year, naging close po kami bigla, nagkakasama po sa OJT. At nung naging close po kami, bandang March 2014 po, siya po ay nanligaw po sa akin. At ipinaalam po niya yun sa aming mga magulang, pumunta po siya sa bahay, pinaalam sa papa ko at sa mama ko po, minessage niya po na nasa abroad. Pero ang sabi niya po sa akin ay ganito, sabi niya, hahayaan mo pa din ba akong manligaw kahit bukas pa ako sa pagpapari? To be honest po, ang naisip ko po, parang lugi po ako doon. Pero naisip ko po na baka maging instrumento po ni Lord para makita niya kung saan po yung vocation niya. First year po, ay unang taon po namin okay lang. Ang prayer ko pa po kay Lord noon ay kung kalooban mo po na magpari siya, nawa po, hindi po maging sobrang sakit po sa akin. Nung 2 taon na po kami, ang prayer ko na, Lord, wag na po nawa siyang magpari. No, pwede po bang doon na lang po siya sa pag-aasawa? Pero po, sinabi niya po sa akin noon, dumating mga 2 years and after 3 years po ng aming relationship, nagsabi po siya sa akin na gusto niya po akong iharap ng malinis po sa altar. At nung narinig ko po yun, natuwa po ako, pero at the same time, sabi ko sa sarili ko, sa wakas hindi na siya magpapari siguro kasi ihaharap daw niya ako sa altar. Pero sumunod po noon, inamin po niya yung kanyang mga na-share na po na addiction po sa pornography. Kaya ko po na-realize na siguro kaya po niya sinabi na gusto niya po akong iharap ng malinis po sa altar. And September 8, 2021 po, araw po ng aming kasal after 7 years, ay araw din po ng aming pong first kiss sa harap po ng Diyos, ng aming pamilya at mga kaibigan. And we are sharing this po, hindi po dahil sa banal kami or mabuti po kami, pero sa kabila po ng maruming nakaraan, sinustain po kami ng Panginoon. At ang papuri po ay tanging kay Lord lamang. Ngayon po, kahit may mga pagsubok po na dumating, tulad po ng kinuha po ni Lord yung aming baby last year, pero sa biyaya po niya, patuloy po namin siyang pupurihin at paglilingkuran. To God be the glory.